Mga minamahal, narito po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal gawain, ang pagkain ng salita ng Diyos. At tayo po'y magsitayo, mga minamahal, bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos. At akin na po yung binibigay po pagkakataon sa ating beloved preacher, Mark Newell. Amen. God bless you po, beloved preacher Orlando Magaling. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ulat dalangin po ng aming minamahal at iginagalang mahal na Pastor Waldy Estrada Almeida, o iyong propeta, o Diyos, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa araw na ito na iyong pinagpalang lubos, mahal na Panginoon, sa mga naunang bahagi ng iyong banal na gawain, mahal Panginoon, aming pagpupurit, pagsamba, mga panalangin, nakaabot niya sa kalangitan, na malinaw mo narinig ang aming mga hinaing, mahal na Panginoon, hallelujah, at ang aming mga pagsamba, naging mabangong samyo sa iyong banal harapan, kaya't iyong ibinuhos, iyong banal na Espiritu, patunay na ikaw ay nalugod sa aming pagsamba, mahal na Panginoon, at sa pagkakataon pong ito, mahal na Panginoon, sa pakikinig po at pag-aaral ng iyong mga banal na salita bago ang lahat muli. Kami po yung humihingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang pagkakasala. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, aming dalangin. Pagpalain kaming muli sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Gamitin mo lamang kung daluyan ng spiritual na pagpapala sa ganang akin. Wala akong magagawa isang maraming basahan sa iyong harapan. At sa unang dalangin ng aming mahal na pastor, aming sama-samang sinasaway. Lahat ng gawa ng kaaway, demons of destruction, and lips and downs, demons of opposing spirit, cast out in the name of Jesus. In the mighty name of dearest Jesus. Amen and amen. Makaupo po tayo, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bago tayo magpatuloy, I want to give the highest praise, glory and honor and power and thanksgiving and majesty belongs to the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth, the Alpha and Omega, Jesus, the one true God. Praise the Lord. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Waldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama dear. Greetings and respect po to all beloved children, to all beloved Almeida family, at nagpaabot din po ng isang mapagpalang umaga sa beloved in-laws po ng ating beloved minister Pogs Willie James Almeida, beloved Mami Esther. Good morning po sa lahat po ng kasama po niyo dyan. God bless you so much po. At pagbati rin po mga minamahal sa ating mga live webcast viewers na kantabay sa buong daigdig. At pagbati sa lahat ng ginagamit sa banal na gawain natin, mahal na Panginoon, sa lahat ng ating minamahal na mga baguhan bisita, at sa inyo mga minamahal na mainit naglilingkod sa mahal na Panginoon. Buhay po na balakbak para sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw lang, praise the Lord! Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo tuluyang mag-aral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, makiisa po tayo sa pananalangin, mga minamahal. Lahat po tayo na taga dito, mga minamahal, maging aming mga live webcast viewers, makiisa po tayo sa pananalangin dahil may nahanap na po tayong prospect o possible na bagong lugar po na ating malilipatan, mga minamahal. Balit, kailangan po natin ng more prayers po talaga, mga minamahal. Dahil hindi naman po yan na biro, mga minamahal, hindi ganoon kadali. May proseso, may mga pangangailangan. Kaya mga minamahal, bawat isa sa atin may dapat pong gawin, may dapat ikilos. Katulad ngayon po, mga minamahal, ang iba po sa ating mga kapwa manggagawa, mga minamahal, ay nag-aayuno po, mga minamahal. Nakapasting, mga minamahal, dahil kailangan po natin na gawin yung ating part para gawin din ng mahal na Panginoon yung kanyang part, mga minamahal. Dahil marami po tayong kailangang gawin, asikasuin, dahil kasi mga minamahal, ito po ang ating chapel dito. Hindi po ito disenyo para pang air condition talaga, mga minamahal. Kaya isa po yan sa ating dahilan, mga minamahal, kung bakit kailangan din natin lumipat, mga minamahal. Dahil katulad po ngayon, mga minamahal, sobrang taas po ng ating bill sa kuryente. Dahil ito nga po ay hindi disenyo pang aircon, ito pong ating chapel. Plus,
ang advice po ng mga naglagay po ng aircon talaga mga minamahal, daragdagan pa po natin ng 2 aircon ito para hindi po ganoon kalakas humigop ng kuryente yung ating mga air condition. Everybody say amen. Mga minamahal, hindi naman po tayo agad-agad makakalipat doon, mga minamahal, doon sa ating bagong lugar. Pinagpipray pa natin yan, mga minamahal. Kaya habang tayo po ay narito, mga minamahal, loobin ng mahal ng Panginoon na madagdagan po natin itong ating air condition dito para actually yung bill po natin sa kuryente, mga minamahal, parang hindi po masyado makatarungan. 120,000, minsan more than pa. Kuryente lamang po yan, mga minamahal. Kaya kailangan po natin magkaisa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung part po ng ating mga manggagawa, ating beloved workers, ngayon, nakaayuno na po sila, nakapasting, dahil kailangan po nating kumilos, mga minamahal. At kapag kumilos tayo, kikilos din po ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay mag-aral na po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating po pag-aralan sa umagang ito, sa hapong ito, ay ating pinamagatang, whatsoever you do all for the glory of God. Whatsoever you do all for the glory of God sa Tagalog. Ano mang ating ginagawa, gawin natin para sa ikaluwalhati ng ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin, mga minamahal, ang ating key verse. Buksan natin ating mga Biblia. Unang Korinto 10:31. Unang Korinto 10:31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisino man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Amen. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do all to the glory of God. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Mga minamahal, binigyan din po ito ni Pablo na sa kanyang mga salita, binigyan niya ng diin na sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyanong patungong langit, mga minamahal, na habang tayo po ay nandito pa sa mundo, kinakailangan ang ating buhay ay nakapagbibigay lugod palagi sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yung ating pamumuhay dapat palaging nakakalugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga binigyan din ni Pablo yung mga bagay na minsan hindi natin napapansin. Yun ang binigyan din ni Pablo. Kasi bilang mga Kristiyano, yung mga major na mga bagay lamang ating nabibigyan ng pansin madalas na kapag tayo dumalo, kailangan on time. Na kapag tayo nagbigay ng ating tithes and offering, dapat tapat, according to the standard. Dapat namumuhay tayo na may kabanalan. Yan yung madalas lamang tayo nakafocus, mga minamahal. Kaya nga, binigyan ng diin ni Pablo yung mga bagay minsan na hindi po natin nababantayan. Everybody say amen. Anong sinabi ng talata? Miski sa napakasimpleng bagay na ito, mga minamahal. Ang sabi, miski sa ating pagkain at sa ating pag-inom, ay dapat nakapagbibigay lugod pa rin sa Diyos. Everybody say amen? So, paano paraan, mga minamahal? Kung iisipin natin sa paano tayong paraan na makapagbigay lugod sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkain at pag-inom, hindi po yan literal lamang. Dual prophesy po ang ibig sabihin yan, mga minamahal. Baka isipin natin, nagkakasala ba ang Kristiyano? Kapag sa kanyang pag-inom at pagkain hindi niya napaluguran ng Diyos? Ang sagot, opo, at hindi lamang nagkakasala. Mababasa natin sa Biblia, napapahamak pa ang Kristiyano. Everybody say amen. Malalim po kasi ang ibig sabihin po nito, mga minamahal. Kaya, in-emphasize ni Pablo yung word na pag-inom at pagkain. Hindi niya na binanggit yung ibang bagay na mamuhay kayo na may kabanalan. Kasi alam na natin yan Yan yung madalas na kumikilos sa ating puso't kaisipan na magtapat ka sa pagbibigay. Pero, minsan, mga minamahal, ito yung mga bagay na hindi po natin napapansin na nakakakilos ang kaaway, na sa pagkain pala natin, pag-inom, kailangan pati yun, nakakapagbigay lugod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya, in-emphasize yan, mga minamahal, maraming Kristiyano po ang nagdadaya dyan.
Maraming Kristiyano na nadadaya ng kaaway sa pamamagitan po ng pagsunod sa kagustuhan ng ating physical body. Everybody say amen. Marami palang nadadaya. Kapag sinusunod natin yung ating laman, yung ating physical, mga minamahal, marami kasing hindi po nakakaisip na ginagamit po ng kaaway yung ating pangangailangan ng ating physical body. Everybody say amen. Para dito tayo madaya ng kaaway, mga minamahal. Hindi namamalayan minsan ng Kristiyano, dito nakakakilos sa buhay natin ang kaaway ng Diyos, mga minamahal ko. Yan ang miski sa pag-inom at pagkain, mga minamahal. Kulang na lang sabihin ni Pablo, sa lahat ng inyong ginagawa ay gawin nyo sa ikaluluwalhati ng mahal. Pero bakit sinabi ni Pablo, binigyan niya ng emphasize yung pagkain at pag-inom, mga minamahal? Anong ibig sabihin, mga minamahal? Kung tutuusin, mga minamahal, alam ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Alam po niya. Mula ulo hanggang paa, alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ating pangangailangan. Kaya lamang, ang ayaw po ng mahal na Panginoon, yung masyado tayong nag-aalala sa lahat ng ating pangangailangan. Everybody say amen. Na para bagang kapag hindi tayo kumilos, na para bagang kapag hindi tayo gumalaw, hindi tayo nagpagal, ay walang Diyos nakikilos para sa atin. Everybody say praise the Lord. Ayaw pala yun ng mahal na Panginoon na may pananampalataya ka nga. Sinasabi ng ating bibig, ako'y naniniwala sa Diyos na mapagpala. Sinasabi ng ating bibig na ang Diyos ay may magagawa. Pero nakikita sa ating mga desisyon, sa ating mga plano, sa ating mga ginagawa na wala tayong tiwala sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Everybody shout praise the Lord. Diyan napapahamak ang anak ng Diyos. Kapag tinugunan niya, nag-alala siya sa pangangailangan ng kanyang physical body, ano ang kakainin ng kanyang katawan, ano ang iinumin ng kanyang katawan, ano ang daramtin ng kanyang katawan, diyan nakakakilos ang kaaway dahil sa sobrang pag-aalala sa kinabukasan ng Kristiyano, mga minamahal, nagkakaroon ng hawakan ng kaaway. Everybody say amen? Mamaya mababasa natin sa Biblia, mga minamahal, kung ano ang nangyari sa bayan ng Israel. Mga minamahal ko, sa pangangailangan po ng kanilang physical body, sa pangangailangan ng kanilang kakainin, iinumin, daramtin, mga minamahal, nagdusa sila ng 400 years sa pagkakaalipin sa Ehipto. Everybody say amen? Ano ba nangyari, mga minamahal, sa bayan ng Israel? Alam niyo po ba ang pinakadahilan kung bakit ang bayan ng Israel ay napunta sa Egypt? Ano ang pinakadahilan kung bakit ang bayan ng Israel ay inalipin ng 400 years? Grabe. Ilang generation, mga minamahal. Alam niyo po ba ang dahilan? Babasahin natin. Genesis chapter 42, verses 1 up to 3, talon sa 5. Sa aklat po ng Genesis 42, 1, 3, 4 hanggang 5, nabalitaan niya ni Jacob na may trigo sa Ehipto. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nangagtitinginan? At kanyang sinabi, narito, akin na rin na may trigo sa Ehipto, bumaba kayo roon. At bumili kayo roon ng saga ng atin upang tayo mabuhay at huwag mamatay. At ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba, na bumili ng trigo sa Ehipto. Datapat si Benjamin ay nakapatid ni Jose ay hindi sinugo ni Jacob na kasama ng kanyang mga kapatid, sapagkat anya ay baka sakaling may mangyari sa kanya, may mangyari sa kanyang anumang kapahamakan. At ang mga anak ni Israel ay nagsiparoong bumili na kasalamuhan na nagsisiparoon sapagkat nagkagutom sa lupain ng Kanaan. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng talata? Nagkaroon ng kagutuman sa Kanaan. Kaya ang mga anak ni Jacob o ang mga anak ni Israel ay nagsiparoon upang humanap at bumili po ng trigo para sila po ay makakain at hindi mangamatay. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ang pinakadahilan kung bakit ang bayan ng Israel ay napunta doon sa Egypt? Pinakadahilan, mga minamahal, pagkain na pangangailangan ng kanilang physical body. Everybody say amen? Yun ang pinakadahilan.
Walang iba. Mga minamahal, hindi naisip dito ni Jacob na ang Egypt ay maaaring gamitin ng kaaway ng Diyos upang sila ay magdusa. Mga minamahal, ang tanging iniisip dito ni Jacob, yung mga panahong iyon ay makakain sila. Maibsan ang gutom ng kanilang buong sambahayan, mga minamahal. Hindi naisip ni Jacob yung pwedeng mangyari kapahamakan. Ang naiisip lamang ni Jacob, mabusog sila dahil nagugutom sila. Everybody say amen? Marami kasing nangyari dito, mga minamahal. Sa istoryang ito, hindi natin maiisa-isa. Ang kabuuan po ng kwento, mga minamahal, na si Joseph, na anak ni Jacob, mga minamahal, ay nandoon na sa Egypt. At ito po ay naging gobernador ng Egypt. Pangalawa sa Paraon, mga minamahal, sa hari. At ginamit din ng Diyos ang pangyayaring ito upang ang mga Israelita ay hindi mamatay sa gutom. Everybody say amen? Dahil si Joseph ay napagkatiwalaan po ni Paraon, mga minamahal, noong mga panahon na yon. Kaya yung kanyang mga loved ones, nabigyan niya na makakain. Pero alam niyo po nangyari, mga minamahal? Hindi nagtagal. Nagdesisyon po ang bayan ng Israel na manirahan sa Egypt. Everybody say praise the Lord. Nagdesisyon sila. Mayroon silang lugar na Kanaan, na kasaan yun ang ipinangako ng mahal na Panginoon sa kanila. Mga minamahal, na kung saan ang sabi ng mahal na Panginoon, doon kayo mananahan, doon kayo titira. Pero anong ginawa ni Jacob? Nanahan sila sa bayan ng Ehipto, na kung saan sumasamba sa masasamang Diyos, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Everybody say amen. Yun ang pagkakamali ni Jacob, mga minamahal ko. Yung naging desisyon ni Jacob na sila'y makakain at makainom dahil nagutom sa Kanaan, hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Hindi nagbigay ng gloria sa pangalan ng Diyos ng Israel. Everybody say amen. Bakit? Kasi iniisip ni Jacob at ng kanyang mga anak, dito na tayo sa Egypt. Maraming pagkain dito. Maraming inumin dito. Hindi tayo magugutom. Araw-araw sagana tayo. Nakalimutan nila, mga minamahal, na ang Diyos nila ay the great provider. Ang mahal na Panginoon, kaya mag-supply na kanilang pangangailangan. Kaya nagalit ang mahal na Panginoon. Dahil sila ay umasa na lamang sa pagkain ng Egypt. Sila ay umasa na lamang sa trigo ng Egypt. Hindi nila inasahan na may magagawa ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi sila naging kalugod-lugod. So ano ang nangyari? Dahil nga naisip ng mga Israelita na dito na lang sila sa Egypt, dito hindi na natin kailangan magbanat ng buto kasi sagana na dito. Si Joseph, gobernador dito, ating kapatid. Ang nangyari, hindi na sila umasa sa mahal na Panginoon. Umasa na sila sa tao. Everybody say amen? Everybody shall praise the Lord. Nagalit po ang mahal na Panginoon. Lumipas ang ilang panahon, mga minamahal, dumami ng dumami ang mga Israelita. Kaya doon sila tumira sa Egypt, lumipas yung panahon, naging palaanakin sila. Nagmultiply ang Israelites, mga minamahal, at ang kanilang bilang umabot po ng 3 milyon sa panahong iyon, na mas higit pa sa bilang ng mga Egyptian. Everybody say amen. Kaya naging umagaw po ito ng atensyon ng Paraon. Pumasok sa atensyon ng hari ng Egypt na masyado nang marami ang mga Israelita dito sa aking bansa. Baka ito'y maghimagsik sa akin at sakupin ang aking bayan, at baka ito'y kumampi sa aking mga kaaway at sakupin ang aking bayan. Yan ang pumasok sa isip ng hari. Kaya anong ginawa ng hari, mga minamahal? Ito na yung sinasabi ko, naging hawakan ng kaaway sa kanila. Ang ginawa ng hari, mula bata hanggang sa pinakamatanda, babae o lalaki na Hebreo ay gagawing alipin ng Egypt, mga minamahal. Gagawa sila ng mga pyramid, araw at gabi magtatrabaho, at hindi na sila pwedeng magkaanak, mga minamahal. Pinagbawal dahil dumadami sila. Everybody say amen. At yung pagkakaaliping ito, hindi po naging madali. Araw at gabi ang kanilang pagdurusa. Trabahong hindi makatao. Pagod ka na, binubugbog ka pa.
mga minamahal, yung akala nila na magiging sagana sila dahil iniwan nila yung bayang ipinangako ng Diyos sa kanila at lumipat sila sa bayan ng isang kaharian na hindi sumasamba sa totoong Diyos. Ano ang nangyari? Naging alipin sila 400 years. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 400 years. Eh yung 1 linggo ka lang maging alipin, napakahirap na. Mga minamahal, yung kanilang apo, yung apo ng kanilang apo, mga minamahal, hanggang sa sila'y mamatay na, yung apo ng kanilang apo, alipin pa din nung isilang. Kaya, nakakahaba. Everybody say amen? Yung kanilang pagkain at pag-inom, naging pangtiyan, pang sarili. Hindi nila inisip yung mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung tutuusin po, mga minamahal, pwede po silang bumili ng trigo sa Egypt at bumalik sa Kanaan. Everybody say amen? Pwede yun eh. Bibili sila ng maraming trigo sa Egypt at babalik sila sa Kanaan dahil doon ang pangako na lugar na ipinangako sa kanila ng Diyos, mga minamahal. O pwede naman silang maghanap ng ibang lugar na mayroon silang makakain para maibsan yung pangangailangan ng kanilang pisikal. Kaya lamang, pinili po nila na tumira sa isang bayan na hindi marunong tumiwala o sumamba sa Diyos na totoo, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa na naging mitya ng kanilang terribleng pagdurusa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya, nung sila'y naroon, sila'y sumagana, pero sa sandaling panahon lang. Sumagana sila, nakalimutan na nilang magpasalamat sa Diyos. Nakalimutan na nilang tumawag sa Diyos. Nakalimutan na nilang sundin ang mga banal na kalooban ng Diyos dahil sila'y napapaligiran ng sobra-sobrang sagana doon sa bayan ng Egypt na kung saan nagkaroon ng hawakan ng kaaway sa kanilang buhay at doon po sila nagdusa ng napakahabang panahon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po mga minamahal. Genesis 25 verses 29 up to 24. Dito po sa Genesis 25, 29 hanggang sa 34. At nagluto si Jacob ng lutuin at dumating si Esau na galing sa parang. At siya'y nanglalambot at sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanig ko sa iyo na pakanin mo ako niyong mapulang lutuin. Sapagat ako'y nanglalambot, kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya. At kanya ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay na nilutong lentelas. At siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Sana po, sinusundan natin yung mga talata, mga minamahal. Ano po nangyari kay Esau? Si Esau, panganay na anak ni Isaac, mga minamahal. Si Jacob, yung pangalawa, mga minamahal. So ano nangyari kay Esau? Napakinggan natin sa talatang ating binasa, mga minamahal. Dahil lamang sa pagkain, dahil sa pangangailangan ng kanyang tiyan, sa pangangailangan ng kanyang physical body, dahil siya'y gutom na gutom at uhaw na uhaw, ipinagbili niya yung kanyang pagkapanganay kay Jacob. Everybody say amen? Ano ang nangyari? Malaki ang nangyari, mga minamahal. Sa pamamagitan lamang ng isang platong lentihas at tinapay, yung nawala kay Esau na blessing, na pagpapalang pagkarami-rami, mga minamahal. Yun ang malaking nangyari, mga minamahal. Kaya nga, napakadelikado na sa bawat plano po natin at desisyon natin, dapat ay
palaging nakakapagbigay lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon para may protection, para may guidance ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Tingnan niyo po yun. Hindi nag-isip si Esau na ano yung pwedeng mawala sa kanya. Alam na alam po ni Esau na siya po ay panganay. At alam na alam ni Esau na siya'y nakapagmana ng kapangyarihan, nakapagmana ng kayamanan. Kalakip sa pagiging panganay ni Esau ang napakalaking pagpapala. Pero anong ginawa ni Esau? Dahil siya'y kumain at uminom na hindi nagbigay lugod sa mahal na Panginoon, na out of blessing si Esau. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord. Eh, sabi ng Bible, uwi na lang bahala. Kumbaga, hindi niya inisip yung kanyang kalagayan. Hindi niya inisip yung pwedeng mangyari. Hindi niya inisip yung pwedeng kapahamakan. Hindi inisip ni Esau yung pwedeng mawala sa kanya. Ang tanging inisip ni Esau, yung laman, yung magiging laman ng kanyang tiyan, yung pangangailangan ng kanyang physical na pangangatawan. Everybody say amen. Everybody shout praise the Lord.